welcome back ulit sa ating channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Okay, so ang dami pa ring tanong. At yung mga tanong po, actually, sinasagot ko naman siya. Naisip ko lang, siguro mas maganda po na gawa na lang ng video kasi po, umuulit yung mga ganong tanong. Siguro po, kapag nanonood sila ng video, magko-comment na sila. Kahit nandun na sa may comment sa baba yung ibang mga answers, ay dahil nag-comment sila, inisip ko hindi yun nabasa, kaya sasagutin ko pa rin. So, para isang sagutan na lang, para isang sagutan na lang po tayo, pinagsama-sama ko po yung mga frequently asked questions para po sa susunod, titingnan lang po dito sa FAQ, tapos makikita na kagad kung ano yung hinahanap na tanong. Kung sakaling meron pa pong iba na kailangan sagutin, sa susunod na lang po siguro yan. So sa ngayon, ang uunahin muna natin sa mga frequently asked questions natin ay ang ating mga tungkol sa COT. Okay? Sa classroom observation tool. Lalo na pagdating sa computation. Okay? Ang unang tanong po ay, number 1, paano mag-compute sa isang COT? Okay? So, kasi po, yung iba, hindi pa po nagiging tama yung pag-compute ng kanilang COT rating. So, halimbawa po, ito yung kanilang COT rating. Halimbawa po, ito yon. Ito po kasi ay rating sa isang observation period. So, kunyari po, may ganito silang papel. Ang ginagawa po nila ay yung rating mula sa Objective 1 hanggang sa Objective 9 ay ina-average bago i-transmute sa RPMS 5-point rating scale. Hindi po siya ganun kino-compute. Ang pag-compute po natin ito, kaya po hindi ko masagot yung tanong na paano mag-compute per COT. Hindi po kasi tayo nagko-compute per COT. Ang computation po natin ay per objective. Okay? Kasi nga po, tinitingnan natin kung paano si teacher ay naa-address yung mga objective na yon sa kanyang pagtuturo. So, ang pag-rate ay bawat objective. So, kunyari, naka-4 na observations. Okay? May 4 ngayon siyang papel na katulad ng pinakita ko kanina, yung COT rating sheets. Meron siyang 4 na gano'n, naka-4 na observation. Hindi po i-compute per COT. Ang gagawin po, yung 4 na COT na yon, hahanapin yung mga score sa Objective 1. Halimbawa, sa first observation, ang score niya ay 5. Sa second observation, ang score niya ay 6. Sa third observation, ang score niya ay 7. Sa fourth observation, ang score niya ay 7 din. So, yung 4 po na yon na ratings for Objective 1, yun po yung ating kukuhanan ng RPMS 5-point rating scale at saka po tayo mag-a-average for quality. So, per objective po siya. Ganon din po yung gagawin natin for Objective 2. Kung naka-4 po na observation, lahat po ng ratings for Objective 2, yun po yung ating kukuhanin at itatransmute sa 5-point rating scale ng RPMS. Ganun po siya. Okay? So, hopefully maliwanag yon. Ulitin ko po, hindi po tayo nagko-compute per COT. Ang computation po natin ay per objective. Okay po? So, yan po yung number 1 na laging tinatanong. Number 2, tungkol po sa COT ratings. Kasi daw, what if 3 lang ang kanilang COT? What if 2 lang? What if 1 lang? Okay? So, ganun po rin yung gagawin natin. Katulad nito, halimbawa po, tingnan natin itong nasa ating mahiwagang whiteboard. Okay? So, ang nakalagay po dito, kunyari, 3 lang ang ating naging ratings. Okay? So, we have COT1 is 5.
COT2 is 6. Kunyari po ay objective 1 ito. Kunyari po ay objective 1. So, COT1 is 5, COT2 is 6, COT3 is 7. So, ganun pa rin po yung gagawin natin. 5-point rating scale ng RPMS. So, 5 is equal to 3, this one is 4, and 7 is 5. So, i-average natin to. 3 plus 4 plus 5 is 5, 9, 10, 12. So, 12 divided by 3, 3 po yung gagamitin nating pang-divide dahil tatlo lang po ito. Yung iba po ang tinatanong, Teacher Ads, hindi ba yan unfair? Kasi sila, pag nakatatlo lang, edi tatlo lang din yung ipang-divide. Dapat 4 din para equal lahat. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod, maging ganun na rin po. Sa ngayon po kasi, nasa transition period tayo, hindi lahat nagkaroon ng pagkakataong ma-observe ng 4 na beses, yung iba, 3 lang talaga, yung iba, 2, kasi late na nga rin ito dumating sa atin. Huwag kayong mag-alala, baka sa mga susunod, posible po yon na kahit makailan kang observation, divided by 4 pa rin kasi required. Pero po sa ngayon, ganito po muna yung gagawin natin. Okay? So, kung 3 po yung COT, divided by 3. Okay? So, ito magiging 4, tapos hahanapin natin sa ating range. 4.00 is equal to 4 sa ating range. So, 4 yung kanyang magiging rating for quality. Okay? 4 for quality. Sa efficiency naman, kunyari, meron siyang kasamang LP sa tatlong yan. Kung efficiency yung ating pag-uusapan, hindi na po siya makaka-5. Dahil 3 lang po yung kanyang naipasa, 4 po siya dito. Okay? Ang makakakuha kasi ng 5, yun naka-4 ng COT rating. So, laging bababa ang efficiency kapag kulang ang COT. Sa ngayon, efficiency pa lang yung apektado. Baka sa susunod na panahon, sa year 2, posible na divided by 4 na lahat. Sa ngayon, ganito lang po muna tayo. Okay lang po yun. Anyway, affected rin naman, katulad ng nasabi ko doon sa overall rating, affected ang kanilang objective 10. Ang objective 10 nila, ilan po yung mawawala? 0.300. Yun na po yung mawawala, basta kulang sila ng isang COT. Okay? So, ganyan po yun. Kung dalawa naman, COT1 ay 5, COT2 ay 7. Okay? Kunyari, ganyan yung naging rating. E di, change ulit natin. Ito ay 3, ito naman ay 5. 3 plus 5 is 8. Divided by 2, kasi nga, dalawa lang yung kanyang COT. Divided by 2, it is 4.000. So, 4 pa rin for quality, pero ang efficiency niya ay hindi na 4. Magiging 3 na lang. Okay? So, nagkakaroon ng pagbabago talaga kay efficiency. So, okay na po tayo doon. Sa ngayon po, kung ilan yung COT, yun muna yung gamitin natin na divisor. Darating po tayo doon na lahat ay patas-patas divided by 4. Sa ngayon, ganito lang po muna. Okay po? So, yan yung pangalawang question pagdating sa COT. Yung mga kulang ng rating, bawi na lang po tayo next year. Pwede pa tayong bumawi next year. Okay. Ito, naku, kasama yung emosyon dito sa tanong. Sabi, galit sa akin yung observer ko. Binabaan ako. Anong gagawin? Mahirap po kasi sagutin to. Kasi po, ang RPMS, hindi po kasama ang emosyon. Objective ang pagtingin. So, kung may galit po tayo, tapos napakita rin naman niya kung paano yon, alam ko na mangingibabaw pa rin yung pagiging professional kaysa doon sa galit na yon. Kasi po, nakahiwalay naman lagi yon. Hindi po pwedeng isama yung galit. Kapag ka rin magre-rate na po tayo, wala pong kasamang emosyon ang rating. We have to rate objectively. Kasi po, meron tayong panukat, gamitin po natin ang panukat. Hindi po tayo gagamit ng emosyon bilang panukat
dito sa ating RPMS. Okay? So, para po doon sa mga mag-rate, ganun po yun. Hindi tayo gumagamit ng emosyon. Para naman din sa ating mga ratees na feeling nila ay galit lang kaya sila binabaan, tingnan din po natin. Meron po tayong tool na panukat, baka akala lang natin galit sila sa atin, pero hindi naman pala. Makatarungan naman pala yung rating base doon sa ating mga ipinasang documents. Tingnan din po natin kasi sabi ko nga, hindi kasama ang emosyon. Whether you are a rater or a ratee, hindi kasama ang emosyon kapag po tayo ay gagawa ng RPMS. Nandun po tayo sa resulta kung ano yung MOV na meron tayo, yun lang po yung i-rate. Okay po? Okay, next. Sabi, hindi ba lahat ng COT ay kailangan sa portfolio? Kailangan po. Okay? Pero po, meron kasi tayong indicator list. Okay? Meron tayong indicator list. Saan po ito makikita? Makikita po ito sa ating manual. Okay? Asan nga ba yun? Tingnan po natin. Sa page 92. Saan ba yun? Okay. Ito po. Kasi po, yung iba ay nahihirapan. Dito po kasi, okay, yan po, yung ating indicator list. Kung nakapag-download na po kayo, yan po. Kung nakapag-download na po kayo ng ating indicator list, makikita nyo po dito, merong mga objectives, yung mga indicators, tapos nandito naman po yung mga check or X marks. Okay? Meron po dyan, katulad yan, halimbawa, observation period 1. Okay? May mga check po dyan. O, sige, ilalapit ko na po sa akin ulit. So, kunyari, dito po sa ating indicator list, nakalagay po dito, meron pong observation periods 1, 2, 3, and 4. Okay? Dito po dun sa observation periods po natin ito, nakalagay po kung alin lang yung i-observe per observation period. Katulad po halimbawa sa observation period number 1. Meron po tayong 9 na classroom observable indicators, pero hindi lahat ng iyon ay i-observe during the first observation. Meron pong dalawang naka-X. So, yung dalawang naka-X po na yon, hindi po natin yon i-rate. Bilang rater po, hindi po yun i-rate. Kung kayo naman po ay gagawa ng lesson plan, huwag po muna tayong masyadong mag-focus doon sa hinihingi ni Indicator 8 at Indicator 9. Ang mag-focus po tayo ay doon sa hinihingi ng Indicators 1 to 7. Kasi po, yun po yung i-rate for the first observation. Hindi po si 8 and 9. Hindi po muna titingnan si selects, develops, organizes, and uses appropriate teaching and learning resources including ICT to address learning goals. At si designs, selects, organizes, and uses diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. Hindi po sila i-rate na dalawa. So, observation period number 2 naman po, ang hindi po i-rate ay sina Objective 6 at Objective 9. Okay? Sa pangatlo naman po, ang hindi po i-rate ay 8 and 9 ulit. At pagdating naman po sa observation period number 4, ang hindi i-rate ay 6 and 8. Okay? Kung kayo po ay hindi nyo na-visualize yung aking sinasabi, pwede nyo pong i-download ang ating manual. Ilalagay ko po yung link dyan sa baba. Pwede nyo pong i-download para po makita nyo yung page 92 ng ating manual. Nandito po yung indicator list, kaya po makikita nyo rin kung ilang beses siya. Kung sakali po magpo-photocopy kayo, kung ilang beses lang siya kailangan ipa-photocopy. Hindi po 9 copies lahat. 7 lang po usually yung pagpapa-photocopy natin. Okay po? So, yun po, para sa COT. Yun po yung madalas na tinatanong kapag po tayo ay mayroong classroom observations. Okay? So,
Susunod naman po yung FAQs tungkol sa ibang bagay. Ngayon ay dito muna tayo sa COT. So, if you like this video, please give me a thumbs up. Pwede rin po kayo mag-subscribe para po updated kayo lagi every time there is a new post. At makita nyo kung kung ano pa yung mga iba na karagdagan para mas maintindihan pa natin lalo ang RPMS PPST. So, once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Bye!